Kaugnay pa rin ang pinakabagong anunsyo ng gobyerno na hindi na, inuulit po namin, hindi na raw po magsasagawa ng random inspection sa balikbayan boxes. Makakausap natin sa linya ng telepono si Customs Commissioner Alberto Obert Lina. Magandang gabi po, Commissioner Lina. Magandang gabi, Jessica. Pasensya ka na kasi I'm on board the aircraft going to Cebu, no? Opo. As soon as I'm allowed still to talk with you, I will. Pasensya ka na. Opo, okay lang po. Magandang gabi. Magandang gabi. Go ahead. Opo. Ano pong nangyari at tila nagbago po yung posisyon ng gobyerno dito? Kanina lang ho sinabi nyo, itutuloy nyo pa rin. And then ngayong gabi may announcement from the Department of Finance, Secretary Purisima mismo, who said na hindi na raw po pwede yung random inspection. Yes. Napag-usapan namin kasama ang Pangulo at saka si Secretary Purisima na ang ipupush forward ang examination dun sa front using the machines to do the examination. At saka kung mayroong may derogatory findings, saka lang bubuksan ang mga boxes. Yun ang naging payo ng Pangulo. Yun ang desisyon ng Secretary Purisima at saka ng Emil Lingkod na Commissioner ng Customs. Opo, ano ho ito? Lumambot ho ang posisyon ng gobyerno dahil po ba sa mga batikos na pinaulan po sa inyo ng ating mga OFW since this thing came out? Hindi naman. Maaring lumambot kami alang-alang sa OFW, Jessica. Pero hindi naman nawala yung ating gagawin bilang Commissioner of Customs. Kasi meron din tayong role to protect the country dun sa mga yung sa mga against drugs at saka sa mga armaments. Opo. So, ano ho ito? Clarification? How would you term this parang change? Clarification. No. Clarification. You can tell it change of heart or what have you, alang-alang sa ating mga OFW. Opo. At ang sinang-alang ng ating presidente at ng kabuuan ng DOF na ito ang procedure na gagawin. Aha. So, sana maunawaan ng ating mga OFW, ito para sa kapakanan din nila, kapakanan ng bayan, Jessica. Aha. Pasensya na po kayo, Commissioner, pero alam nyo naman, eleksyon na, syempre may mga mag-iisip agad kasi porke eleksyon na, kaya ganyan, nagbago. Ano may sasagot nyo doon? Ako naman, ang aking pag dinig nitong aking ginagawa is I will do this for the service of the country. Opo. Siyempre, meron din na tayong hindi naman lahat kung pag sinabi ng ating presidente at para aking mga namununo na sa taas na they have a better judgment, di ba? Opo. Ganun yun. Oo. So, ang pwede na lang po ngayon, inspection po muna ng mga aso. Tapos, i-x-ray po yan. Pag kami nakita lang na kaduda-duda, doon pa lang po bubuksan yung balikbayan boxes. Wala na po yung random physical examination. Tama po yan. Tama po yan. Tama ka dyan. Tama po yan. Pero tuloy pa rin po ba yung paglalagay ng mga CCTV? Kasi alam nyo naman Tuloy-tuloy yun. Tuloy ho. Tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy lahat yun. Yung improvement para patulungan kaya. Opo. Commissioner, ano ho ang masasabi nyo na ang underlying ano ho dito parang issue? Ewan ko, medyo disturbing ho kasi. Parang ang tingin ho ng marami, kaduda-duda itong mga taga-Bureau of Customs. I think yun ho yung underlying na suspetsa ng mga kababayan natin. Kaya ho ayaw nila ng inspection na yan. Ano ang reaction nyo doon, Commissioner? Well, kasi meron siguro silang experience before na nawawala yung mga pinapadala. Pero I assure you na if in case magkaroon man ng examination doon sa boxes, ay maraming matang magmamasid. Kaya maglalagay tayo ng CCTV. Oho. Baka meron po akong hindi natanong sa inyo about this new announcement now. Commissioner, go ahead. Paki-explain nyo nga ho ng mas mabuti. Ano na po ang patakaran ng customs na susundin as far as balikbayan boxes are concerned? Ang patakaran doon is magkakaroon ng 100% examination through X-ray. Opo. And then ngayon, kung may makita din sa X-ray at mayroong mga derogatory reports, that's the only time we will open the boxes. Yun ang napagkasunduan. Opo.
pakilinaw nyo rin po, may sinabi daw ho kayo na pati ho yung mga bumabalik na balikbayan sa airport o yung mga returning na mga turista, mga Pinoy, nag-abroad, pagbalik, may mga daladalang mga signature na mga items. Pati daw ho yun, may balak ho kayong i-tax. Tama po ba yun, Commissioner? Hindi na pagkasunduan yon. Ang sinasabi na, kung yung sa sea freight ang napagkasunduan, Opo. yung mga talagang dapat na taksan, tataksan. Opo. As in, ano po ang magiging benchmark? Ano po yung magiging standard para doon, Commissioner Lina? Ang standard ay kung anong tariff and customs po. Oho. Iyon ang pagpabasihan doon sa airport. Oho. Yung mga branded po na mga bags, mga sapatos, ayan o, ako mismo pag bumabiyahe kasi mas mura ho eh. Ano po ba yun? Tataksa na po ako pag bumili ho ako ng mga ganon? Kung ayon sa libro, kaibigan Jessica, tataksan ka doon. Oo, kahit isang item lang po. O dalawang... Hindi, kung siguro naman, because ina-accommodate yan, hindi tinatax. But if the value of the goods is mga $1,000 ang isa, $2,000, iba na yun. Iba na yun, Jessica. So, $1,000 po ba yung parang yung limit? Ganun po ba yun? Actually, Jessica, we could talk longer, no? Wala sa batas kasi walang tinatawag na limit eh. Everything is taxable. Oh, I see. Aha. Oo, ganun po yun eh. Kaya siguro, i-explain mo natin sa buong bayan na ano ba talaga ang dapat nabayaran natin pag tayo biyahe. Aha. Yun po. Opo. Commissioner, you might want to address yung mga kababayan ho natin abroad na galit nung una hong inanunsyo ito. Baka meron kayong gustong mensahe sa kanila. Sa akin naman, sa ating mga kababayan, huwag kayong mag-alala. Ang kapakanan ng OFW ang aming nasa sa puso. Lalo na ang ating presidente at saka aking Secretary of Finance. And we will help the OFW make sure that what they send to our country are well taken care of papunta doon sa kanilang relatives. Huwag sila mag-alala, Jessica. It will, walang mangyayari doon at maaayos na makakarating nun. Kung meron mang kaunting gusot, nung una, naaayos na ngayon. Yun ang aking pakiusap, and dapat maging honest lang sila sa pagpapadala ng mga shipment. Okay. Maraming salamat po, Bureau of Customs Salamat Commissioner Alberto Lina. Maraming salamat po sa oras po ninyo. Thank you po.